Ang ulan ay bumubuhos ng walang humpay. Nilalaba ang mga alikabok ng lumipas na araw. At ang bawat patak ay tila humahampas hindi lamang sa lupa kundi maging sa buto ni Elias. Nakaupo siya sa isang sirang bangko sa maliit na balkonahe ng kanilang luma, dalawang palapak na apartment sa Velasquez Street, Tondo, Manila, malapit sa sulok Energy Franco Street. Ang amoy nga basang semento at maruming kanala ay kumapit sa hangin kasama ngang mas mabigat na amoy nga desperasyon na tila nanggagaling mismo sa kanyang kaloban, sa kanyang kamay. Hawak niya ang isang lumang dayeryo. Ang matitik ay lalong lumalabo sa paningin niya dahil sa pangininingang kanyang nadaliri at ang maluha na hindi na niya mapigil. Ang headline ay isang malamig na kumpirmasyon ng kanyang pinakamalaking takot. Promising journalist Clara de Guzman found dead apparent suicide. Ang salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na humihiwa sa kanyang puso. Si Clara, ang kanyang nakababatang kapatid, ang liwanag ng kanilang pamilya, ang boses ngang katotohanan na hindi kailanman magpapatinag sa dilim. Si Clara na punong buhay, na may pangarap na hubarin ang mga maskara nga kasinungalingan at ilantat ang mga katiwalian. Hindi siya magpapakamatay. Alam ni Elias, alam niya sa bawat hiblang ang kanyang pagkataw na may naganap na mas masama, isang bagay na itinago nga naglalagay ng mga salitang iyon sa diaryo nga napapakalat ng kasinungalingan. Naalala niya ang kanilang pagkabata sa Tondo. Ang magabi na nakuuntuhan sila sa ilalim nga ila ng kandila kapang nawawalan na kuryente, ang mga pangarap na kanilang hinabi habang nakatingin sa mga bituin sa gitna ng polusyon ng Metro Manila. Si Clara, kahit noon pa, ay may kakaibang kinang sa kanyang mga mata, matatalas, mausisa, at hindi nasisiyahan sa mga madaling sagot. Habang si Elias ay mas gusto ang tahimik na buhay, si Clara ay laging naghahanap ng aksyon, ng dahilan, ng hustisya. Naging journalist siya, tulad ng pangarap niya. Sumisid sa pinakamadilim na sulok ng lipunan, humaharap sa mga taong may kapangyarihan na akalay hindi sila matitinag. At doon, sa paghahanap niya ang katotohanan, nahanap niya ang kanyang katapusan. Naramdaman ni Elias ang hapdi sa kanyang dibdib, ang bigat ng pagkabigo na sumisira sa kanyang pag-asa. May mga detalye sa ulat na hindi tugma. Ang posisyon ng kanyang katawan. Ang paalam na sulat na tila hindi tugma sa kanyang pananalita. Ang biglaang pagkawala ng kanyang laptop at mga notebook. Ang pulisya sa halip na imbestigahan ng mas malalim ay mabilis na nagdesisyon. Isang kaso na isinara, isang buhay na binalewala. Sa mga sumunod na araw, ang buong Tondo ay tila nagluluksa kasama niya. Ang mga kapitbahay na nagmamalasakit ay nagdadala ng pagkain at mga salita ng pakikiramay. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita na kung ano ang nakikita ni Elias, ang mansana, kasinungalingan na lumulutang sa buong trahedya. Sa burol ni Clara na ginana sa isang maliit na kapilya sa loob lamang ng isang araw bago siya ilibing, ang kanyang kasamahan sa pahayagan ay naroon, ngunit ang kanilang mukha ay tila may takot, hindi lang kalungkutan. Iilang salita lamang ang kanilang binanggit tungkol sa trabaho ni Clara. At mabilis nilang binago ang usapan. Mayroong isang lalaki, may suot na mamahaling suit na nakatayo sa likod ng kapilya na kamasid sa lahat. Hindi siya lumapit upang makiramay, ngunit ang kanyang tingin ay matalim at punong kapangyarihan. At nang maktakpo ang kanilang nga mata, pakiramdam ni Elias ay tila may malamig na kamay na dumaloy sa kanyang gulugod. Kinabukasan, sa ilalim pa rin ng madilim na kalangitan, si Clara ay inilibing sa Manila North Cemetery, isang malawa na lupain na puno nga kuwento nga nakaraan. Ang hangin ay malamig at basa. Ang amoy ngang lupa at lumang bulaklak ay kumalat sa paligid. Habang ang kabaong ni Clara ay dahan-dahang ibinaba sa kanyang huling hantungan, narinig ni Elias ang papapatong ng bawat dakot ng lupa sa ibabaw nito. Bawat tunog ay isang kumpirmasyon ng kanyang kawalan. Sa sandaling iyon, habang ang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi, isang pangako ang nabuo sa kanyang puso, isang pangako na hindi magpapahinga hanggat hindi niya nahahanap ang katotohanan, hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya. Ang mga salitang suicide ay magiging murder at ang sinumang responsible ay magbabayad. Hindi niya alam kung paano,
Hindi niya alam kung kailan, ngunit alam niya na gagawin niya ito. Hindi para kay Clara lamang, kundi para sa bahagi ng kanilang pagkabata, ng kanilang pangarap na kinuha mula sa kanya. Ang paghihiganti ay hindi isang pagpipilian, ito ay isang tungkulin. Ang kanyang unang hakbang ay tahimik, halos hindi napapansin. Bumalik siya sa apartment ni Clara sa isang mas mataas na lugar sa Quezon City, malapit sa Tomas Morato Avenue. Ang apartment ay iniwan ng pulisya na tila isang lugar ng trahedya, ngunit para kay Elias ito ay isang imbakan ng mga bakas ng kanyang huling sandali. Sinuri niya ang bawat sulok, bawat papel, bawat libro. Wala siyang nakitang malinaw na ebidensya, ngunit mayroong isang bagay na nakapukaw sa kanyang pansin, isang maliit na lihim na compartment sa ilalim ng kanyang lumang desk na tanging si Clara at siya lang ang nakakalam. Sa loob, natagpuan niya ang isang maliit na USB drive. Hindi niya ito agad binuksan. Naramdaman niya na ito ang susi, ngunit hindi pa niya alam kung ano ang bubuksan nito. Ang sumunod na mabuwan ay naging isang malalim na paglubog sa mundo ng impormasyon, lihim at panganib. Umalis si Elias sa kanyang trabaho bilang isang graphic designer. Ang mga kulay at signing ay tila walang kahulugan sa kanya ngayon. Ang tanging kulay na nakikita niya ay ang itim ng kalungkutan at ang pulang kulay ng put. Nasimula siyang maksaliksik gamit ang lumang koneksyon ni Clara, pangalan na nabanggit niya sa casual na pausap. Alam niya na hindi niya kayang gawin ito ng mag-isa. Ang una niyang nilapitan ay si Mateo. Kilala niya si Mateo mula pa nung sila ay mga teenager. Isang henyo sa computer na nagtatago sa likod ng isang tahimik na personalidad. Si Mateo ay nakatira sa isang apartment building sa Tuazon Boulevard, Cubao, Quezon City. Ang kanyang malit na espasyo ay puno nga computer, wiring at ang amoy ngam kape at usok nga electronic components. Nang lapitan niya si Mateo, unang tumanggi ito. Delikado, Ian, Elias. Alam mo naman ang kapangyarihan ng taong kinakalaban ni Clara, sabi ni Mateo. Ang kanyang tini ay mahina ngunit may halong pag-alala. Ngunit nang ibahagi ni Elias ang kanyang hinala, ang hindi tukmang detalye at ang USB drive na hawak niya, nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Mateo. Isang bakas ng lumang Mateo, ang aktivista, ang nakahanap ng katotohanan. Sige, Elias, sabi ni Mateo sa huli, pero mag-ingat ka. Hindi lang basta-basta ang kalaban ninyo ni Clara. Ang USB drive ay naglalaman ng encrypted files. Walang tigil na trabaho si Mateo. Ang kanyang daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Sa bawat gabi, pakiramdam ni Elias ay lalo siyang lumalapit. Sa wakas, isang linggo matapos ang kanilang unang pag-usap, nagtagumpay si Mateo. Ang mga files ay nagbukas. Hindi ito mga direktang ebidensya ng pakpatay, kundi isang web nga mga transaksyon, corruption, at mga pangalan na konektado sa isang kilalang politiko, si Senator Julian de la Cruz. Ang pangalan niya ay lumabas sa iba't ibang dokumento, konektado sa mga kontratang gobyerno na may overpricing, mga lupang illegally na na-acquire, at mga shady dealing sa mga negosyante. Ito ang taong nakpadala ng malami na tingin sa burol ni Clara. Si Senator de la Cruz, isang kilalang figura sa politika na walang takot na magpapakita sa telebisyon, magbibigay ng mga inspirational speeches tungkol sa pakbabago at serbisyo sa bayan. Ito ang kanyang unang target. Ngunit hindi sapat ang mga dokumento na iyon upang patunayan na may direktang kaugnayan si de la Cruz sa pagkamatay ni Clara. Kailangan pa niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niya nga impormasyon mula sa loob, mga saksing ayaw maksalita, mga bakas na itinago nga masusing paplano. Kailangan niya nga mas maraming tao. Ang sumunod na nilapitan ni Elias ay si Sofia. Narinig niya ang pangalan ni Sofia mula kay Clara, isang kontak sa ilalim nga lupa nga Maynila, isang babaeng may kakayahang makakuha nga halos anumang impormasyon sa tamang presyo. Si Sofia ay nagtatrabaho sa isang maliit na stall sa Binondo, Manila, malapit sa Ongpin Street. Sa loob, isang gusaling parang labyrinth na malapit sa 168 shopping mall. Ang lugar ay puno nga, amoy nga, pabango, Chinese delicacies, at ang hiyawan nga tindera. Matagal bago niya nakita si Sofia, isang babaeng may mata, talim na mata at hindi may pintang ekspresyon na nakaupo sa likod ng kanyang stall. Nagtatahi nga damit. Sofia, sabi ni Elias, medyo kinakabahan.
Ako si Elias, kapatid ni Clara. Tinaasan siya nga kilay ni Sofia. Alam ko, ano ang kailangan mo? Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Ipinaliwanag ni Elias ang kanyang pinaghihinalaan. Ang pangalan ni Senator de la Cruz, ang kanyang pangako. Ngunit si Sofia ay nanatiling tahimik. Ang kanyang nga daliri ay patuloy sa pagtatahi. Maraming gustong kalabanin si de la Cruz. Sabi ni Sofia nang walang tingin kay Elias, pero walang nakakatagal. Ano ang maibibigay mo? Nawalan ng salita si Elias, wala siyang pera, wala siyang koneksyon, wala siyang maibibigay kundi ang kanyang pagnanais ng hustisya. Ang katotohanan, sabi ni Elias sa wakas, ang makamit ang hustisya para kay Clara, yon lang ang maibibigay ko. Tiningnan siya ni Sofia sa mga mata, mayroong isang bagay sa kanyang tingin, isang halong pagdududa at isang pahiwating ng pag-unawa. Mahirap ang hustisya sa mundong ito, Elias. Hindi ito libre, mayroon laging kapalit. Ano ang kapalit? Tanong ni Elias. Kapag natapos ito, sabi ni Sofia, dahan-dahang ngumiti, may hihingin ako sa iyo. Isang pabor na hindi mo matatanggihan. At sa ngayon, kailangan mong impormasyon. Anong klaseng impormasyon? Ipinaliwanag ni Elias ang tungkol sa mga pinaghihinalaang transaksyon ni De La Cruz, ang mga taong nakapalibot sa kanya, ang kanyang pinupuntahan. Nangako si Sofia na susubukan niya at sa pagkakataong iyon, pakiramdam ni Elias ay tila nakaroon siya ang isang malaking hakbang pasulong. Ngunit ang misteryo sa likod ng mata ni Sofia at ang kanyang kondisyon ay naiwan ng isang kakaibang pakiramdam sa kanya. Ang pangatlong contact ay si Mang Tonyo, isang matandang investigator na nagretiro na dating kakilala ni Clara sa kanyang mga naunang investigasyon. Narinig ni Elias na si Mang Tonyo ay nagtatrabaho ngayon bilang isang tagapamahala ng imbakan sa Port Area, Manila, malapit sa Muelle de San Francisco. Ang hangin doon ay maalat, amoy disalat basang kahoy. Ang tunog ng gakren at hiyawan ng gamanggagawa ay umaaling-aungaw. Nakita niya si Mang Tonyo sa isang maliit na opisina sa loob ng isang warehouse na puno nga kahon, lumang papel, at ang amoyng lumang tabako. Mang Tonyo, bati ni Elias. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang kanya nga mata ay malabang ngunit mayroong isang uri ngang karunungan. Anak ni De Guzman, sabi niya, alam kong pupunta ka. Hindi na kailangang mapaliwanag pa ni Elias. Alam na ni Mang Tonyo ang lahat. Kilala niya si Clara at alam niya ang kanyang mga kalaban. Mayroon akong ilang lumang files na naiwan ni Clara, sabi ni Mang Tonyo. Mga dokumento na akala niya ay walang halaga noon, ngunit marahil ay makakatulong ngayon. Maulat ng pulisya na binago, matestigo na nawala, makaso na isinara ng maaga, mabakas ng kung ano ang ginagawa ng mga taong ito. Ibinigay ni Mang Tonyo kay Elias ang isang lumang kahon, puno nga yellowing na papel at mga microfilms. Ang madokumentong ito ay nabigay ng mas malalim na konteksto sa mga data na nakuha ni Mateo mula sa USB drive. Napakita itong isang pattern ng operasyon, isang sistema ng pananakot at pagmamanipula na pinamamahalaan ni De La Cruz at ng kanyang matauhan. Ang bawat pahina ay isang patunay ngang kawalang katarungan na kanilang ginawa at ang dahilan kung bakit kailangan nilang patayin si Clara. Si Clara ay malapit ng matuklasan ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang pinaghihinalaan. Gamit ang mga impormasyon mula kay Mateo, Sofia at Mang Tonyo, nagsimulang bumuo si Elias ng isang plano. Hindi niya kayang ilagay sa kulungan si De La Cruz sa isang iglap. Kailangan niya itong discrediting, ihubad ang kanyang maskara sa harap ng publiko. Ang kanyang plano ay simple ngunit delikado. Maktipon ngang sapat na ebidensya upang ihayag ang kanyang krimen sa isang paraan na hindi ito kayang balewalain ngang media at ng gobyerno. Ang susunod na hakbang ay ang makakuha ng mas maraming direktang ebidensya. Nangailangan sila ngang internal na impormasyon mula sa mga operasyon ni De La Cruz, partikular sa isang kaso ng malawakang land grabbing sa isang probinsya sa Central Luzon. Ang mga dokumentong ito ay nakataho sa isang opisina na isang corrupt na government agency sa isang husali sa Shaw Boulevard, Pasay City. Ang kabayan ng operasyon ay tensyonado. Si Mateo ang nasa labas, nagmamanipula nga mga CCTV camera at security system. Si Sofia ang gumawang paraan upang makapasok si Elias sa gusali gamit ang kanyang koneksyon sa mga janitor at gwardiya. Si Elias na nakasuot ng all black,
ay dahan-dahang gumalaw sa loob ng madilim na pasilyo. Ang bawat tunog ay tila lumalaki sa katahimikan. Ang lamig na air conditioning unit ay dumaloy sa kanyang balat at ang amoy ng lumang papel at cleaning solution ay kumapit sa hangin. Nakarating siya sa opisina na target niya. Gamit ang isang lockpicking tool na ibinigay ni Sofia, binuksan niya ang pinto. Sa loob na mamadali siyang nahanap sa mga cabinet at drawers. Ang bawat sandali ay mahalaga. Nakita niya ang mga files, mga ledger, kontrata at mga encrypted na hard drive. Habang kinukopya niya ang impormasyon, biglang bumukas ang pinto. Isang gwardiya, "Hoy, sino ka?" Sigaw ang gwardiya. Biglang tumalon si Elias. Hinatak ang gwardiya at itinulak sa pader. Nakaputok ang ilaw sa opisina. Lumabas ang dalawa sa pasilyo na karon na maikling pagtutunggali. Sa gitna ng kaguluhan, nakarinig si Elias ng boses ni Mateo sa kanyang earpiece. "Elias, may backup na dumarating! Bilisan mo!" Sa huling lakas, itinula ni Elias ang gwardiya at tumakbo. Dumaan siya sa mga hagdanan, ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng paasa at takot. Ang tunog nga sirenang pulisya ay lalong lumakas papalapit sa gusali. Sa labas, may naghihintay na sasakyan, isang lumang van na minamaneho ni Sofia na mayroon ng bagong plaka. Sumakay si Elias. Ang kanyang puso ay malakas na bumubugso. "Munti ka na?" sabi ni Sofia na may ngiti sa kanyang labi. "Nakuha ko ang kailangan natin," sagot ni Elias, hinahabol ang hininga. Ang patakas na iyon ay nabigay sa kanila ng tiwala sa kanilang masarili, ngunit ito rin ay napatunay kung gaano sila nasa panganib. Ito ay isang paalala na ang paghihiganti ay isang laro ng buhay at kamatayan. Ang bawat impormasyong nakukuha niya ay may kapalit. Ang unti-unting pagkawasa ang kanyang dating buhay, ang paglubok sa mundo ng kadiliman. Ang kanyang moralidad ay unti-unting nagiging malabo. Kailangan niyang gawin ang bagay na kinamumuhian niya upang makamit ang katarungan na kailangan niya. Habang kinakalkal ni Mateo ang mabagong files na nakuha ni Elias, simulang lumitaw ang isang mas komplikadong larawan. Si Senator De La Cruz ay hindi lamang isang simpleng corrupt na politiko. Siya ay konektado sa isang malaking sindikato na kumakalat sa iba't ibang sektong lipunan, mula sa real estate hanggang sa pagmimina, maging sa kalakalan ng iligal na droga. Ang mga transaksyon ay napakalawa. Ang mga pangalan ay nagtatago sa likod ng mga shell corporation at front businesses. Ang sindikato na ito ay tinatawag lamang sa isang codename sa loob nga dokumento, ang anino. At sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw ang isang nakakagulat na katotohanan. Hindi lamang si Clara ang nag-imbestiga sa sindikatong ito, mayroon ding iba. At ang pagkamatay ni Clara ay hindi lamang tungkol sa kanyang paglantat kay De La Cruz. Ito ay dahil sa kanyang paglapit sa puso ng anino, sa kanilang tunay na utak. Si De La Cruz ay isa lamang piyon, isang sadyang piniling target upang lituhin ang manag-iimbestiga. Isang araw, habang nasasaliksik si Mateo sa mga lumang email ni Clara na nakuha niya mula sa isang naha na server, may natapuan siyang isang encrypted na email chain sa pagitan ni Clara at isang hindi kilalang account. Matagal bago niya ito na-decrypt. Nang mabuksan, ang nilalaman ay nagpakita ng isang seryeng mababala at mga lihim na impormasyon tungkol sa sindikato. Ang nagpadala nga email ay nagpapahiwatig na alam niya ang tungkol sa magawain ng ang anino at nakbibigay ng pahiwatig kung saan mahahanap ang mas malalim na ebidensya. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang estilo ng pagsusulat ng email. Ito ay halos pareho sa estilo ni Sofia. "Elias, sabi ni Mateo, ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan nating pausapan si Sofia." Napaliwanag si Mateo. Ang email na iyon, ang kanyang hinala. Biglang naramdaman ni Elias ang malamig na takot na muling dumaloy sa kanyang gulugot. Possible bang ang isa sa kanyang makakampi ay hindi mapakakatiwalaan? Possible bang si Sofia ay konektado sa ang anino at ginagamit lamang siya? Hinarap ni Elias si Sofia kinabukasan sa kanyang stall sa Binondo. Ang kanyang mata ay matalim, punong pagdududa. "Sofia," sabi niya direkta, "ano ang alam mo tungkol sa ang anino?" Nagulat si Sofia sa tanong. Ang kanyang mukha ay nakpakitang isang sandaling ang pagkabigla bago niya ito itinago sa isang maskarang kawalang interes. "Ano ang pinagsasasabi mo, Elias? Nakita namin ang ma-email," sagot ni Elias. "Ang babala na ipinadala mo kay Clara. Ikaw ang Informant X, hindi ba? Anong kinalaman mo sa sindikatong ito?"
Tahimik si Sofia ng ilang sandali. Ang kanyang mamata ay nakatingin sa malayo. Pagkatapos dahan-dahan, nagsimula siyang magsalita. "O, ako iyon. Alam ko ang tungkol sa ang anino dahil ako ay bahagi nun. Naramdaman ni Elias ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang pagkabigo, ang galit, ang pakiramdam na nilinlang siya ay dumaloy sa kanyang kaloban. Ano? Bakit mo ginawa ito, Sofia? Ginagamit mo ba kami?" Umiling si Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. "Hindi, Elias. Hindi ko kayo ginagamit. Sinusubukan kong tulungan kayo tulad ng pagtulong ko kay Clara." Ipinaliwanag ni Sofia ang kanyang kwento. Nung bata pa siya, ang kanyang pamilya ay napilitang magtrabaho para sa sindikato na pinamamahalaan ng isang lalaking may kapangyarihan na tinatawag lamang na El Jefe. Naging eset siya ngang sindikato, ginagamit ang kanyang kakayahan sa pagkalap ng impormasyon. Ngunit nang makilala niya si Clara, nakita niya ang isang pakasa. Nakita niya ang isang paraan upang makatakas, upang labanan ang sistema na bumihag sa kanya. Kaya't, sa lihim, tinulungan niya si Clara, nakbigay nga mga pahiwati, nakbabala tungkol sa mga panganib. Ngunit nang malaman ng sindikato ang kanyang ginagawa, pinilit siya nilang manahimik. Ang kanyang kondisyon kay Elias, ang pabor na hindi mo matatanggihan, ay ang kanyang pagtakas mula sa sindikato pagkatapos na matapos ang lahat at ang kanyang pangnanais na ipakiganti ang kanyang pamilya na binihag ng ang anino. Ang paglanta ni Sofia ay isang malaking paksubo sa pagtitiwala ni Elias, ngunit ang kanyang kwento ay tila totoo, punong sakit at papahirap. At ang mga impormasyon na ibinigay niya ay tugma sa mga natuklasan ni Mateo at Mang Tonyo. Ang El Jefe na tinutukoy ni Sofia ay hindi si De La Cruz. Si De La Cruz ay isang masunuring tauhan lamang, isang politiko na kinontrol ngang sindikato dahil sa kanyang mga kahinaan at mga sekreto. Ang dunay na mastermind ay isang mas malalim, mas nakatagong figura. Sino si El Jefe? Tanong ni Elias. Ang kanyang tinik ay malamig. Siya si Don Rafael Valderrama, sagot ni Sofia. Ang may-ari nga Valderrama Group of Companies, isang kilalang philanthropist, mayaman, may koneksyon. Walang sinuman ang maghihinala sa kanya na bigla si Elias, Don Rafael Valderrama. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Isang respetadong negosyante na laging lumalabas sa mga balita bilang isang taga-suporta ng signing at edukasyon na may mga malalaking donasyon sa mga charities. Ang ideya na siya ang utak ng isang malaking sindikato ay halos hindi kapani-paniwala. Ngunit kung totoo ito, ang pagkamatay ni Clara ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inakala. Si Clara ay hindi lamang nag-imbestiga ng korupsyon. Siya ay nagbubukas ng isang Pandora's box ng krimen na konektado sa pinakamataas na echelon ng lipunan. Ang lahat ng kanilang manakalap na ebidensya ay nagturo kay Don Rafael Valderrama. Ang mabang accounts, ang mapekeng kumpanya, ang makontrata, ang manawawalang tao, ang madokumento ay kumpleto. Ngunit kulang pa rin sila ngang isang direkta at hindi may tatangging koneksyon kay Valderrama. Ang bawat tres ay patago, palaging may layer ngang proteksyon. Kailangan natin ng isang bagay na magpapabagsak sa kanya, Elias, sabi ni Mang Tonyo. Isang bagay na direktang mapapatunay na siya ang nasa likod ng lahat. Naalala ni Elias ang isa pang mali na detalye mula sa magamit ni Clara. Isang lumang loket na laging suot ni Clara na hindi kasama sa kanyang gamit ng mahanap ang kanyang katawan. Nahanap niya ito sa loob ni isang maliit na sobre sa ilalim ni isang sipi mula sa paboritong libro ni Clara na nakatago sa ilalim kanyang kama. Ang loket ay may larawan ng kanilang ina at ama. Ngunit sa likod nito, mayroong isang maliit na sulat na tanging si Clara lamang ang makakapagsulat. Isang serye ng mga coordinates at isang petsa. Gamit ang match coordinates, natuklasan ni Mateo na ito ay tumuturo sa isang lumang warehouse sa Lima Road Extension, Taguig City, malapit sa McKinley Hill. Ito ay isa sa mga ari-arian ng Valderrama Group of Companies na dati ay hindi napapansin. Ang petsa ay tumutugma sa huling araw na buhay si Clara. Kung tama ang hinala ko, sabi ni Elias, ito ang lugar kung saan si Clara ay huling nakita o kung saan niya natakpuan ang kanyang katapusan at malamang naroon ang huling piraso ng ebidensya. Ang lugar ay isang malaking nakababandong warehouse na nakatago sa likod ng ilang lumang gusali. Ang labas ay tila inabandona, ngunit
ang matatalim na mata ni Sofia ay nakakitang nabakas ng kamakailang aktibidad, mga bagong gulong, mga sariwang semento na nagtatago nga luma. Ang pagpasok sa warehouse ay ang kanilang pinakamadelikadong operasyon. Ito ay isang lugar na malamang na ginagamit pa rin ng sindikato. Ang panganib ay napakataas. May isang bagay na kailangan mong malaman, Elias, sabi ni Sofia bago sila pumasok. Si Clara, bago siya nawala, ay nagpadala ng isang mensahe sa akin. Sinabi niya na kung sakaling may mangyari sa kanya at kung matutuklasan ko ang kinalabasan, huwag akong magtiwala sa kahit sino at hanapin ang tunay na anino. Hindi ko maintindihan nun, pero ngayon pakiramdam ko ay hindi lang si Valderrama ang kalaban. Ang salita ni Sofia ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam kay Elias. Ang tunay na anino, sino pa ang maring nasa liko ng lahat, sa gitnang gabi, dahan-dahang lumapit sila sa warehouse. Ang hangin ay malamig at tahimik. Ang tanging tunok ay ang huningam nga kuliglig at ang malayo na tunong traffic mula sa EDSA. Si Mateo ang nakmamanipula ng mga sensor at kamera sa labas. Si Mang Tonyo, kahit matanda na, ay naging tagamasid, nakamasid sa anumang hindi inaasahang galaw. Si Elias at Sofia ang pumasok. Sa loob ang warehouse ay malaki at madilim, puno ang anino. Ang amoy alikabok, metal, at isang kakaibang kemikal ay kumalat sa hangin. Narinig nila ang tunog ng kanilang yapa na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa gitna ng warehouse, natapwan nila ang isang maliit na opisina na tila pansamantalang ginagamit. Sa loob, may natapwan silang isang vault. Hindi ito ordinaryong vault. Ito ay ginawa upang magtago ng isang bagay na napakahalaga. Ito na siguro iyon, bulong ni Elias. Gamit ang tools ni Sofia, sinimulan niyang buksan ang vault. Ang bawat tunog ng pek-ikot ng gear ay tila napakalakas. Pagkatapos ng ilang minutong tensyon, bumukas ang vault. Sa loob, may natapwan silang isang lumang wooden box. At sa loob ang kahon, isang video camera at isang journal. Ang journal ni Clara, binuksan ni Elias ang journal. Ang bawat pahina ay sulat kamay ni Clara, punong kanyang ga obserbasyon, kanyang ga takot at kanyang ga natuklasan. Sa huling pahina may nakasulat na isang pangalan at ito ang nagpatindig sa kanyang balahibo, Judge Salvador Alcantara. Judge Salvador Alcantara. Ang pangalan na iyon ay hindi estranghero. Siya ang hukom na namuno sa ilang high-profile cases na kinasasangkutan ni Senator De La Cruz at laging nabibigay ng favorable na desisyon. At siya rin ang hukom na mabilis na isinara ang kaso ni Clara, ngunit may mas malalim pa. Sa papatuloy ng journal, sinabi ni Clara na si Judge Alcantara ay hindi lamang isang korupt na hukom. Siya ang utak sa likod ng ang anino. Siya ang El Jefe na hindi kailanman lumalabas sa publiko bilang isang kriminal. Ngunit ang kanyang impluensya ay mas malawak kaysa kay Valderrama. Si Valderrama ay isang tagapagpatupad lamang, isang tao na nagbibigay ng fasade ng legalidad sa mga operasyon ni Alcantara. Nagsimulang tumuktok si Elias sa video camera. Ang footage ay nanginginig, malabo, ngunit malinaw ang boses ni Clara. Nakikita sa video si Clara, nakatago kinukunan ng video si Judge Alcantara na nakikipag-usap kay Valderrama, nagbibigay ng utos tungkol sa isang operasyon ng pagpapatay. Malinaw ang plano. Patayin ang isang testigo na dapat sanang mabigay ng testimonya laban sa Valderrama Group. At ang mas nakakagulat, nakita niya si Judge Alcantara na personal na nagbibigay ng detalyadong instruksyon kung paano dapat gawin ang pagpatay at kung paano ito itago bilang isang aksidente. Ang katotohanan ay mas masohol pa kaysa sa kanyang inakala. Ang taong nagpanggap na nagbibigay na hustisya ay siya mismong pumapatay dito. Ang video at ang journal ay ang huling piraso na ebidensya na kanilang kailangan. Ngunit ang paktuklas na ito ay nabigay ng mas malalim na pakiramdam nga pagkabigo kay Elias. Hindi lamang niya kailangan kalabanin ang isang politiko o isang sindikato, kailangan niyang kalabanin ang mismong sistema ng hustisya. Sa gitnang kanilang pagtatago, biglang nagkaroon ng gulo. May narinig silang mga yaba sa labas at mga boses na nag-usap. May pumapasok, sinusubaybayan natin sila. Kailangan na nating umalis, bulong ni Sofia. Bilis, na madali silang tumakbo palabas na warehouse habang ang maboses ay lalong lumalapit. Ang tunog ng mabaril na kinakasa ay umalingaw-ngaw sa hangin. Sa labas, may naghihintay na sasakyan, hindi ang van ni Sofia, kundi isang black SUV na minamaneho ni Mateo.
sumakay na kayo, sigaw ni Mateo. Sumakay sila habang ang mabala ay humahampas sa likod ng sasakyan. Nakmamaneho si Mateo ng mabilis lumalayo sa warehouse. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Elias ang bigat ng journal at camera sa kanyang kamay. Hindi lang ito ebidensya, ito ang boses ni Clara na sa wakas ay naririnig. Sa isang lihim na safe house sa Antipolo City na nakuha ni Sofia, naktipon sila. Ang lugar ay tahimik, ang hangin ay sariwa, ngunit ang tension ay mabigat. Si Mateo, na mayroong advance na kagamitan, ay nagsimulang mag-edit ng video at ihanda ang journal para sa paglalantad. Si Mang Tonyo naman ay abala sa paggawang plano kung paano ipapasa ang ebidensya sa media nang hindi sila maabot ng matauhan ni Judge Alcantara. Hindi natin ito kayang ilabas sa ordinaryong paraan, sabi ni Mang Tonyo. Masyadong malakas ang koneksyon ni Alcantara. Kailangan natin ngang isang grand statement. Naisip ni Elias ang sinabi ni Clara tungkol sa tunay na anino. Ngayon mas malinaw na sa kanya ang lahat. Ang lahat na kanilang pinagdadaanan ay para sa mas malalim na katotohanan. Ngunit paano nila ilalabas ito nang hindi sila naubos sa proseso? Sa loob ng ilang araw, ang kanilang plano ay nabuo. Gagamitin nila ang isang nalalapit na televised debate sa pagitan ng mga kandidato para sa pagka-senador kung saan si De La Cruz ay isa sa mga panelist. Ang debate ay gaganapin sa isang prestihiyosong hotel sa Ayala Avenue, Makati City. Ang kanilang plano ay ang ilabas ang ebidensya sa kasagsagan ng debate nang sa gayon ay walang sinumang makakapigil sa pagkalat nito. Kailangan natin ngang isang tao sa loop, sabi ni Sofia. Isang journalist na matapang at may integrity, may kilala ako. Ipinakilala ni Sofia si Alice Reyes, isang batikang investigative journalist na dati nang nakasama ni Clara sa ilang proyekto. Hindi niya kilala si Sofia ngunit alam niya ang reputation nito. Sa simula, naaatubili si Alice na makipagtulungan, ngunit nang ipakita ni Elias ang video ni Clara at ang kanyang journal, ang mata ni Alice ay lumaki sa gulat at galit. Hindi ko aakalain na ganun kalalim ang korupsyon, bulong ni Alice, napagkalaking ang pinatapan nila. Sumang-ayon si Alice na tulungan sila, ngunit may kondisyon din siya, walang marahas na paghaharap. Ang hustisya ay dapat makamit sa pamamagitan ng katotohanan, hindi sa pamamagitan ng pagdana ng dugo. Sumang-ayon si Elias. Ang kanyang paghihiganti ay hindi tungkol sa pagpatay, kundi tungkol sa paglantad ng katotohanan. Ang araw ng debate ay dumating, ang buong bansa ay nakatutok. Si Elias, kasama si Mateo at Sofia, ay nakatago sa isang fan sa labas ng hotel. Si Mang Tonyo ay nasa isang control room, nakahanda upang ipadala ang video sa lahat ng network sa tamang oras. Si Alice naman ay nasa loop, naghihintay ng kanyang cue. Ang debate ay nagpapatuloy. Nagsasalita si Senator De La Cruz, nagpapaliwanag tungkol sa kanyang nga nagawa at ang kanyang nga plano. Ang kanyang boses ay punong kumpiyansa, ang kanyang mukha ay walang bakas ang pagdududa. Sa tamang oras, habang si De La Cruz ay nagsasalita, ibinigay ni Alice ang signal. Pinindot ni Mateo ang enter key. Biglang nag-iba ang broadcast. Ang mukha ni De La Cruz ay pinalitan ng isang blur at pagkatapos unti-unting lumabas ang video ni Clara. Ang boses ni Clara ay umalingaw-ngaw sa buong Pilipinas, nagsasalita tungkol sa kanyang investigasyon, tungkol sa ang anino, tungkol sa mga gawain ni Valderrama at sa huli, tungkol kay Judge Salvador Alcantara. Ang footage ng pag-usap ni Alcantara at Valderrama ay ipinakita, malinaw at hindi may tatanggi. Isang ingay ng gulat ang bumulwak mula sa studio. Nagkagulo ang lahat. Sinubukang ihinto nga staff ang broadcast, ngunit huli na ang lahat. Ang ebidensya ay nasa arena, nakikita ngang milyon-milyong Pilipino. Ang iskandalo ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Sa loob ng ilang oras, ang pangalan nina De La Cruz, Valderrama at Judge Alcantara ay nasa lahat ng dako. Ang mga autoridad ay napilitang umaksyon. Si Senator De La Cruz ay agad na inaresto at si Valderrama ay pinaghihinalaan at pinahanap. Ngunit si Judge Alcantara na nasa kanyang bahay sa isang subdivision sa Alabang, Muntinlupa City ay nawawala. Hindi siya sumuko ng ganun kadali. Sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay puno ng babala. Kailangan nating mag-ingat. Kinabukasan, habang ang buong bansa ay nakakagulo, isang tawag ang natanggap ni Elias. Isang anonymous na tawag, ang boses ay electronic, may banta.
Alam namin kung nasaan ka, Elias, at mayroon kaming isa sa iyong nga kaibigan. Naramdaman ni Elias ang pagbagsak ng kanyang puso. Sino sa kanila? Isang larawan ang ipinadala sa kanyang telepono. Si Sofia, nakatali, ang kanyang bibig ay may busal at ang kanyang mata ay puno ng takot. Ang lokasyon, ang rooftop, ang Rufino Tower sa Ayala Avenue, Makati, hindi nag-atubili si Elias. Alam niya na ito na ang huling paghaharap. Si Judge Alcantara, huwag kang pupunta mag-isa, Elias, sabi ni Mateo, masyadong delikado. Hindi, sagot ni Elias, ang kanyang boses ay determinado. Ako ang nagsimula nito. Ako ang tatapos. Ngunit sa lihim, napadala si Elias ng mga coordinates kay Mang Tonyo et Elise na nagutos na kung hindi siya makabalik, ang lahat ng natitirang ebidensya ay kailangan pa ring ilabas. Nakarating si Elias sa Rufino Tower. Ang gusali ay mataas, nakatayo sa gitna ng makintap na skyline ng Makati, isang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Ang rooftop ay malawak at tahimik. Ang hangin ay malamig at malakas, pumapalo sa kanyang mukha. Sa gitnang rooftop, nakita niya si Judge Alcantara nakatayo sa gilid, nakatingin sa kanya, at sa tabi niya si Sofia nakatali sa isang poster. Nandito ka na rin, Elias de Guzman, sabi ni Alcantara. Ang kanyang boses ay kalmado, halos nakakakilabot. Akala ko ay mas matagal kang darating. Pakawalan mo si Sofia, utos ni Elias. Ang kanyang puso ay malakas na bumubukso. Pakawalan, tumawa si Alcantara. Hindi ka ba natuto? Sa mundong ito, walang nilalabas ng libre. Ang kapatid mo ay namatay dahil sa kanyang katangahan at ikaw, susundan mo siya. Si Clara ay hindi tanga, sagot ni Elias. Ang kanyang nga kamao ay nakakuyom. Siya ay matapang at nilantad niya ang katotohanan. Katotohanan, Alcantara sneered. Ang katotohanan ay isang sandata lamang na ginagamit ng mahina. Ang kapangyarihan, Elias, ang nagdidikta ng katotohanan. Nagsimulang lumapit si Elias dahan-dahan. Huwag kang lalapit, sigaw ni Alcantara at may inilabas na baril. Itinuto niya ito kay Sofia. Sa bawat hakbang mo, isang bala ang tatama sa kanya. Tumigil si Elias. Naramdaman niya ang matinding galit na bumubulwa sa kanya. Ang larawan ni Clara, ang kanyang pamilya, ang lahat ng kanilang pinagdadaanan, ito na ang huling patutuos. Ano ang gusto mo, Alcantara? Tanong ni Elias. Ang lahat ng ebidensya na hawak mo, sagot ni Alcantara, at ang iyong buhay. Naramdaman ni Elias ang bigat ng USB drive sa kanyang bulsa. Ito ang kopya ng video journal ni Clara. Alam niya na hindi niya ito maaring ibigay. Hindi ko ibibigay, sabi ni Elias. Ang katotohanan ay lumabas na wala ka nang magagawa. Naktawa si Alcantara, isang malamig at nakakakilabot na tawa. Napakawalang muwang mo. Akala mo ba ang paglalabas ng isang video ay sapat na? Ito ay magiging isang maikling kaganapan lamang, makakalimutan ng tao. At ang matulad ko, Elias, ay laging may paraan upang bumangon. Biglang mula sa gilid lumabas ang isa pang tao. Nakaswat ng itim na hoodie, ang kanyang mukha ay natatabunan ng anino. Ito ay isang lalaki na kilala ni Elias, isang dating tauhan ni De La Cruz na madalas niyang nakita sa mga pulong ng sindikato. Ngayon, siya ay nasa panig ni Alcantara. Papatayin natin silang dalawa, hukom, sabing lalaki. At ipapalabas natin na sila ang natulakan sa taas. Isang suicide pact ng mga kriminal. Kinagat ni Elias ang kanyang labi. Dalawa sila at may baril sila. Ang rooftop ay nagsimulang maging isang aranan ng kanyang kapalaran. Huling pagkakataon, Elias, sabi ni Alcantara. Ibigay mo ang drive at baka bigyan kita ng mabilis na kamatayan. Hindi sumagot si Elias. Sa halip sa isang mabilis na paggalaw, ibinato niya ang kanyang sarili sa dingding. Ang kanyang kamay ay kumapit sa isang lus na semento. Mateo, sigaw ni Elias sa kanyang earpiece kahit alam niyang hindi na siya nakikinig. Naiwan siya nga isang mensahe sa voicemail ni Mateo bago siya umayat na napapahiwatig na dapat itong ipasa kay Alice kung hindi siya magte-text sa loop ng 10 minuto. Pinaputukan ni Alcantara ang baril, tumama ang bala sa pada sa tabi ni Elias. Tumalon si Elias. Sinubukang abutin ang kanyang kalaban. Ang lalaki na kasama ni Alcantara ay lumapit upang pigilan siya. Nagkaroon ngang suntukan. Si Elias, kahit na hindi bihasa sa pakikipaglaban,
ay punong galit at desperasyon. Ang bawat suntok niya ay may lakas ang kanyang paknanais para sa hustisya nang makakuha ngang pagkakataon. Tumakbo si Elias patungo kay Sofia. Sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ang talina na kagapos kay Sofia gamit ang isang matalim na kutsilyo na dati niyang ginamit sa kanyang trabaho. Takbo! Sigaw ni Elias kay Sofia. Ngunit bago pa makagalaw si Sofia, tinutukan siya ni Alcantara ng baril. Hindi! Wala kayong pupuntahan. Sa sandaling iyon, ang lalaking kaaway ni Elias ay nakakuha ngang kalamangan. Sinuntok niya si Elias sa tiyan at bumaksa si Elias sa lupa. Naramdaman ni Elias ang sakit ngunit hindi siya sumuko. Nakita niya ang tingin sa mga mata ni Alcantara, isang halong kawalang awa at kapangyarihan. Ito ang taong nakpahamak sa kanyang kapatid, ang taong nagwasa sa kanilang pamilya. Sa pagbangon ni Elias, nagkaroon nga kaguluhan, ang lalaki ay susuntukin sana si Elias muli, ngunit sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Sofia ang isang sirang metal bar na nakakalat sa rooftop. Hinampas niya ito sa likod ng ulo ng lalaki. Bumaksa ang lalaki na walan ng malay. Ngayon, si Alcantara Elias na lamang ang natitira. Hawak ni Alcantara ang kanyang baril, nakatutok kay Elias. Si Elias naman ay walang sandata, ngunit ang kanyang nga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang manalo ka, Alcantara, sabi ni Elias. Napakawalang muwang mo pa rin, sabi ni Alcantara, ang mundo ay akin. Ako ang batas, wala kang magagawa. Maling-mali ka, sagot ni Elias. Ang katotohanan ay may sariling kapangyarihan. Sa isang huling patatangke, pinaputukan ni Alcantara ang baril. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig silang mga sirena, palapit na ang pulisya. Ang natauhan ni Mang Tonyo at Ellis ay nabigay ng impormasyon sa mga otoridad. Biglang bumukas ang pinto ng rooftop. Dumarating na ang mapulis. Sa gulat, natatangkang tumakas si Alcantara. Tumakbo siya patungo sa gilid ng rooftop na may layuning tumakas sa pamamagitan ng hagdanan ng emergency. Ngunit sinundan siya ni Elias, hinahabol. Sa gilid na karon ng maikling patutunggali. Sinubukang itula ni Alcantara si Elias sa labas ng gusali. Ngunit si Elias na may lakas ng galit ay lumaban. Sa gitna ng labanan, narinig nila ang boses ng pulis na sumisigaw. Huwag kang gumalaw, surrender, ngunit hindi sumuko si Alcantara. Sa huling desperadong patatangka, sinubukang saksakin ni Alcantara si Elias gamit ang isang maliit na balisong na inilabas niya. Ngunit sa patatango ni Elias, natamaan niya ang braso ni Alcantara, ang balisong ay nahulog, ang mapulis ay nakarating na sa rooftop. Nakita nila si Elias at Alcantara na naglalaban sa gilid ng gusali. I surrender, sigaw ni Alcantara na itinaas ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang tingin ay matalim pa rin, puno ng pagbabanta. Nakamit ang hustisya, si Judge Salvador Alcantara ay inaresto. Kasama niya si Senator De La Cruz at ang iba pang miyembro ng anino. Ang maebidensya na inilabas ni Elias sa tulong ni Ellis, Mateo, Sofia at Mang Tonyo ay sapat upang patunayan ang kanilang krimen. Ang video ni Clara, ang kanyang jurnal, ang lahat ng kanilang nakalap ay nakpabagsak sa isang sindikato na matagal nang nakahari sa dilim. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit, si Elias. Bagaman hindi niya pinatay si Alcantara, ay naglakbay sa isang madilim na landas. Ang mapagpipilian na ginawa niya, ang makompromiso sa moralidad, ang pakikipagsapalaran sa mundong krimen, lahat ng ito ay nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang dating buhay, ang kanyang pagiging simple ay nawala na. Si Sofia ay nakamit ang kanyang kalayaan. Nakpatuloy siya sa pagtatrabaho sa kanyang stall sa Binondo, ngunit ngayon ay may bagong pag-asa. Ipinakpatuloy niya ang kanyang buhay na may paknanais na tulungan ang iba na biniha na matulad ni Alcantara. Si Mateo ay nagpatuloy sa kanyang trabaho, ngunit mas naging maingat na siya ngayon, ginagamit ang kanyang talino para sa kabutihan. Si Mang Tonyo naman na matanda na ay naramdaman ang kapayapaan sa wakas. Ang matagal na niyang hinahanap na hustisya para sa mga biktima ng sistema ay sa wakas ay natupad. Si Elias pagkatapos nga lahat ay natungo sa Manila North Cemetery sa buntot ni Clara. Ang araw ay maliwanag, ang hangin ay tahimik, ang mga bulaklak ay sariwa. Naiwan siya ng isang sariwang bulaklak sa buntot ni Clara. Nakamit na natin ang hustisya. Clara, bulong niya. Nakamit na natin ang katotohanan. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang walang laman na puwang. Ang paghihiganti
ay hindi nakdala ng kapayapaan na inaakala niya. Ito ay nagbigay ng katuparan. Ngunit hindi ito nagtanggal ng sakit. Sa halip, nakdagdag pa ito ng mga paklat. Naging instrumento siya nga hustisya, ngunit sa proseso nawala rin ang bahagi ng kanyang sarili. Ang kanyang paghihiganti ay isang pagpapalaya, ngunit ito rin ay isang uri ng pagkasira. Ang dating Elias ay nawala na. Pinalitan ng isang tao na mas matigas, mas matalino, ngunit mas malungkot din. Tumayo siya ron nakatingin sa libingan ni Clara, ang nga alaala ay dumadaloy. Ang kanyang paglalakbay ay natapos na, ngunit ang kanyang kwento ay hindi pa. Ang paghahanap nga hustisya ay isang walang katapusang laban, at sa ngayon, handa na siyang humarap sa kung ano man ang susunod na hamon ngang buhay, hindi na bilang isang tagapagiganti, kundi bilang isang tagapagtanggol nga katotohanan na may mas malalim na pag-unawa sa kalikasan ng mabuti at masama. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang pahiwatik ng pag-asa kasama ang bigat ng lahat ng kanyang mga ginawa. Ang mundo ay nagpapatuloy at ganun din siya. Ang araw ay nagpatuloy sa pagliwanag at ang mga tunok nga may nila ay bumalik sa normal. Ang mga usapang ng tao sa kalye ay unti-anting lumalayo sa iskandalo, sa mga bagong balita, sa mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit para kay Elias, ang bawat tunok ay may bagong kahulugan. Ang hiyawan ng tindera sa Divisoria, ang busina ng jeepney sa EDSA, ang malayong sirena ng ambulansya, lahat ay parang nagpapaalala sa kanya ng mundong pinaglaban niya, na mundong kailangan pa rin ng liwanag. Pagkatapos niyang umalis sa sementeryo, hindi na siya bumalik sa lumang apartment sa Tondo. Ang lugar na iyon ay puno nga alaala ng mga pangarap na nawasak. Sa halip, nagtungo siya sa isang maliit na coffee shop sa Escolta Street, Manila, malapit sa Jones Bridge. Ang lugar ay luma, punong kasaysayan, at ang amoy ng kape ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Umupo siya sa isang sulok, nakatanaw sa mga lumang gusali at ang ilog pasig. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na pinasan niya. Ang paghihiganti ay natapos, ngunit ang paghahanap ng kanyang sarili ay nagsisimula pa lamang. Sa kanyang bag, mayroon siyang isang maliit na notebook. Hindi to kay Clara, kundi sa kanya. Nagsimula siyang magsulat. Hindi nga plano nga paghiganti, kundi nga kwento. Ang makwento nga taong nakasalubong niya, ang makwento nga kanilang napakikibaka, ang makwento nga totohanan na hindi nakikitang marami, marahil ito ang kanyang bagong landas. Isang manunulat, tulad ni Claro, ngunit may iba't ibang pananaw. Ang kanyang nga salita ay magiging sandata, ngunit hindi na para sa paghihiganti, kundi para sa pagbibigay liwanag. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa gumagaling, ngunit alam niya na sa bawat kwentong isusulat niya, mayroon siyang iniwang bakas ng pag-asa. Sa huling pahina ng kanyang journal, isinulat niya ang isang pangungusap, hindi na punong galit, kundi na isang mapait na determinasyon. Ang bawat anino ay may liwanag na nagtatago, kailangan lang nating hanapin ito. Ang paglalakbay ay magpapatuloy. Sa mga sumunod na buwan, ang desisyon ng korte sa kaso ni na Judge Alcantara, Senator De La Cruz at Don Rafael Valderrama ay naging headline. Nahatulan sila sa iba't ibang kasong korupsyon, pagpatay at pagmamanipula nga hustisya. Ang kanilang imperyo ay gumuho, ang anino ay nalantat at nabuwag, ngunit ang epektong kanilang nga krimen ay nanatili. Maraming buhay ang nasira, maraming pangarap ang nawala. Si Elias ay hindi na naghahanap ng publisidad. Tahimik siyang nagpatuloy sa kanyang bagong buhay. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang aral na natutunan niya. Ang kanyang pananaw sa mundo ay nagbago. Ang bagay ay hindi na itim o puti lamang. Mayroon laging gray area kung saan ang mga bayani ay nakakamali at ang mga kontrabida ay may kanilang sariling mga dahilan. Ang kanyang pahihiganti ay nagtagumpay. Ngunit sa kanyang kalooban, naramdaman niya ang patuloy na laban sa pagitan ng kanyang dating sarili at ng bagong siya. Isang araw, habang naglalakad siya sa Intramuros, Manila sa loob nga lumang pader, nakita niya ang isang grupo nga kabataang journalist na nag-interview nga mga tao. Ang kanilang mga mata ay puno nga idealism, tulad ni Clara. Naramdaman ni Elias ang isang pamilyar na kuro sa kanyang puso. Lumapit siya ngunit hindi siya nakialam. Pinanut lang niya sila.
na may isang kakaibang ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang kwento ay tapos na, ngunit ang kwento ng paghahanap ng katotohanan ay patuloy na isinusulat sa bawat henerasyon, sa bawat individual na may lakas ng loob na humarap sa dilim. At sa huling pagkakataon, naramdaman ni Elias ang presensya ni Clara sa hangin, isang bulong ng paasa at isang paalala na ang katotohanan sa huli ay laging mananay. Ang kanyang paghihiganti ay hindi nagdulot ng kumpletong kapayapaan, ngunit nagbigay ito ng landas para sa pagbabago, at marahil iyon ay sapat na. Si Elias ay lumakad palayo, ang aninong intramuros ay humahaba sa kanyang likuran. Dala-dala ang bigat at ang pag-asa ang isang bagong simula. Ito ang kanyang pagtatapos at ang kanyang pagpapatuloy. Sa loob ng kanyang munting opisina, sa isang apartment sa Malate, Manila, malapit sa Adriatico Street, isang malit na espasyo na binago niya upang maging isang tahimik na kanlungan. Nakaupo si Elias sa harap ng kanyang lumang typewriter. Ang kanyang makamay na dati rin nakakuyom sa galit, ngayon ay malumanay na dumadapo sa masusi. Ang amoy ng papel at lumang tinta ay naghahatid sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Ang mga pader ay napuno nga mapa, mga clippings ng diaryo at mga larawan, hindi na mga ebidensyang krimen, kundi mga mukha nga taong nabigyan ng hustisya at mga mukha nga taong kailangan pa rin ng tulong. Ang kanyang karanasan ay nagbabago sa kanya, hindi lamang sa panlabas kundi maging sa kanyang panloob na pagkatao. Ang kanyang mga mata ay mas matalim, ang kanyang pag-iisip ay mas malalim, at ang kanyang pag-unawa sa kalikasan ng tao ay mas komplikado. Alam niya na ang pagiging bayani ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa paggawa ng mga tamang desisyon sa gitna ng mga malalabong pagpipilian. Minsan, dinadalaw siya ni Sofia na ngayon ay mas tahimik, na ngunit may bagong determinasyon sa kanyang nga mata. Nakdadala siya ng mga bagong impormasyon, mga bagong kwento ng mga biktima ng kawalang katarungan. Hindi na sila naktatrabaho sa dilim, naktatrabaho na sila ngayon upang magbigay liwanag. Hindi na rin niya kinikolekta ang pabor mula kay Elias. Sapat na sa kanya ang kalayaan na nakamit nila. Si Mateo sa kanyang sariling paraan ay nagpapatuloy sa pagsuporta, nagbigay siya nga teknikal na tulong sa mga organisasyon ng human rights. Ginagamit ang kanyang makakayahan upang labanan ang mga cybercrime at tulungan ang mga biktima ng digital exploitation. Si Mang Tonyo naman, bagaman tuluyan ng nagretiro, ay naging tagapayo ni Elias na bibigay nga matatalinong payo at mga kwento mula sa kanyang mahabang karera sa paghahanap ng katotohanan. Ang buhay ay hindi naging madali para kay Elias. Ang maanino ang nakaraan ay minsan bumabalik upang guluhin ang kanyang isipan. Ang magabi ay puno pa rin ng mga panaginip tungkol kay Clara, tungkol sa mga sandaling ng takot at pagkabigo. Ngunit sa bawat paggising niya, naramdaman niya ang isang bagong lakas, ang lakas na ipagpatuloy ang laban, hindi na bilang isang naghihiganti, kundi bilang isang tagapagtanggol. Ang kanyang typewriter ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Nagsusulat siya ng isang bagong kwento, isang kwento tungkol sa isang batang lalaki na nawalan ng kapatid at sa kanyang paglalakbay upang makahanap ng hustisya. Sa kanyang masalita, pinagsasama niya ang kanyang galit, ang kanyang sakit at ang kanyang bagong pag-asa. Hindi ito isang simpleng kwento ng kabutihan laban sa kasamaan, kundi isang paglalarawan ng komplikadong kalikasan ng pagkatao, ng pagpipilian na ginagawa natin at ng kahinatan ng pagpipiliang iyon. Ang kanyang pakiganti ay maring nakdulot ng isang uri ng pagkasira sa kanyang sarili, ngunit ito rin ang nakbigay daan sa kanya upang matuklasan ang isang mas malalim na layunin. Hindi na siya isang ordinaryong tao. Siya ay isang saksi, isang tagapagsalaysay, isang tinik para sa mga walang boses. Sa bawat salitang isinusulat niya, naramdaman niya na si Clara ay naroon, nakamasid sa kanya, ipinagpapatuloy ang kanyang laban sa pamamagitan ng mga salita. Ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang sa isang mas malawak na larangan ng digmaan, ang larangan ng isip at ng puso, kung saan ang makuwento ang naktatakda ng katotohanan. Ang araw ay unti-unting lumulubok sa manilabay. Nagbibigay nga isang marilak na sulyap ngang pag-asa at ang walang katapusang siklo ngang buhay at kamatayan. Sa gitna ng lahat, patuloy na nagsusulat
si Elias, ang kanyang pen ay ang kanyang taba, at ang kanyang nga salita ay ang kanyang kalasak. Ang bawat tipa sa typewriter ay parang tibok ng puso na bibigay buhay sa mga karakter na kanyang nililiha at sa mga katotohanang pilit na inilalabas mula sa anino. Ang kasong batang lalaki ay partikular na tumata sa kanya hindi lamang dahil sa kalupitan ng nangyari, kundi dahil din sa pagpapabaya nga sistema na dapat sanay nagpoprotekta sa mga inosente. Si Juan, ang batang 12 taong gulang, ay halos hindi na matulog sa gabi matapos mawala ang kanyang nakababatang kapatid na si Mayumi, isang 7 taong gulang na babae sa isang maralitang komunidad sa Tondo. Ang kanyang mga magulang ay nawalan ng pag-asa, nalunod sa kalungkutan at kahirapan, habang ang pulisya ay tila walang gana sa paghahanap. Idinadahilan ang kakulangan ng pondo at sensitibong impormasyon. Para kay Elias, ito ay isang pamilyar na kanta ng kawalang katarungan. Ang kanyang opisina ay naging sentro ngang malalim na pagsasaliksik. Ang mapader na dating pinuno nga larawan ng kanyang nga kawe ay ngayon natataglay ng nga mapa na tondo nga ruta na posibleng dinanan ni Mayumi at mga litrato nga taong maring may kinalaman sa pagkawalan niya. Ang bawat pin sa mapa ay kumakatawan sa isang bakas, isang posibleng direksyon, isang pag-asa. Hindi na siya nagtatrabaho sa paghihiganti, nagtatrabaho siya para sa pag-asa. Inumpisahan niya ang kanyang investigasyon sa pamamagitan ng paglikha ng isang masusing timeline ng mapangyayari gamit ang testimonya ni Juan at ng ilang kapitbahay na naglakasloob na magsalita. Ang detalye ay kakaunti ngunit ang bawat piraso ay mahalaga. Si Mayumi ay huling nakitang naglalaro sa isang eskinita malapit sa kanilang bahay. Isang lumang fan na may madidilim na bintana ang nakita raw na nagpapasyal sa lugar ilang sandali bago siya nawala. Isang maliit na piroso ng tela na may kakaibang kulay na iwan sa gilid ng kalsada ang tanging pisikal na ebidensya. Lumabas si Elias mula sa kanyang opisina. Dala-dala ang kanyang lumang kamera at isang maliit na notebook. Ang malate ay abala tulad ng dati. Ang ingay ng trapiko at ang halo-halong amoy ng pagkain, tambutso at sariwang hangin mula sa dagat ay bumabalot sa kanya. Naglakad siya patungo sa Adriatico Street kung saan kukuha siya ng taxi patungong Tondo. Ang bawat hakbang ay may layunin. Ang bawat tanawin ay sinisiguro niyang walang makakaligtas sa kanyang mata. Hindi na siya basta nagmamasid, siya ay naghahanap. Pagdating sa Tondo, bumunga sa kanya ang masikip na mga eskinita, angga na sasabit na kabel kuryente, at angga bahay na halos makakadikit. Ang amoy na alikabok, basura, at bahagyang naamoy na dagat ay pumuno sa kanyang ilong. Nakilala niya si Juan sa isang maliit na karinderya. Ang bata ay payat, ang kanyang nga mata ay nagpapakita nga kalungkutan na hindi dapat makikita sa isang 12 taong gulang. Naksalita si Juan sa mahinang boses, nagbabalik tanaw sa huling pagkakataong nakita niya si Mayumi. Naglaro po kami sa may kanal. Kuya, simula ni Juan, ang makamay ay pinakukunot ang laylayan ng kanyang lumang t-shirt. Tapos, sabi ko po, kukuha lang ako ng tubig sa bahay. Pagbalik ko po, wala na siya. Sinubukan ni Elias na panatilihin ang kanyang emosyon. Ngunit ang sakit sa tinik ng bata ay nagpabalik sa kanyang sariling nakaraan. Ang kawalan ng kapatid, ang pakiramdam ng kawalang magawa. May nakita ka bang kakaiba, Juan? Mga taong hindi mo kilala, Kotse. Yung van po, sagot ni Juan, tumingin sa malayo. Kulay itim po, may madilim na bintana. Tapos parang may nakita po akong lalaki sa loob, nakatingin sa direksyon namin. Pinakumpara ni Elias ang impormasyon ni Juan sa mga naunang testimonya. Ang van, hindi lang ito basta sismis, may pattern. Kumuha siya ng litratong lugar kung saan huling nakita si Mayumi. Sinusuri ang bawat anggulo, bawat posibleng bakas na maaring nakaligtaan ng iba. Nakita niya ang maliit na pirosong tela na binanggit sa ulat na ngayon ay halos natabunan ng alikabo. Maingat niya itong pinulot, inilagay sa isang plastic bag, isang maliit ngunit mahalagang bakas. Ang tela ay kulay esmeralda, may kakaibang texture na tila hindi pangkaraniwan sa mga damit ng mga bata sa lugar. Bumalik si Elias sa kanyang opisina, ang kanyang isip ay puno ng mga tanungan. Kung ito ay isang kaso nga child trafficking, tulad ng hinala niya, kailangan niya ng tulong mula sa mas malawak na network. Ito ay hindi na kaso lamang ning isang nawawalang bata, kundi isang mas malaking sistema ng kasamaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Sofia.
Sofia, may bago akong kaso simula ni Elias direktang sa punto. Isang bata ang nawawala sa Tondo, isang 7 taong gulang na babae si Mayumi. Kailangan kong tulong sa paghahanap ng posibleng koneksyon sa trafficking network. Maraming nasasabi na isang itim na fan ang nakita. Sa kabilang linya, narinig ni Elias ang pag-ikot ng silya ni Sofia. Naitala ko. Anumang detalye tungkol sa fan? License plate, model? Wala pa. Ngunit ang testimonya ay medyo pare-pareho sa kulay at uri. Mayroon din akong maliit na piraso ng tela kulay esmeralda na marang-halang sa damit na kidnapper o sa loob na fan. May ipapadala akong mataw sa Tondo bukas upang maksagawa ng mas malalim na pagtatanong sa komunidad. Sabi ni Sofia, ang kanyang tinig ay matatak at may autoridad. Marami na tayong kontak ngayon sa mga lokal na organisasyon na nagtatrabaho laban sa child abuse at trafficking. Siguraduhin nating hindi ito malilimutan ng autoridad. Naramdaman ni Elias ang pasasalamat. Ang dati niyang pag-isa sa kanyang paghihiganti ay napalitan ng isang koponan ng isang network na mga taong naniniwala sa kanyang layunin. Ang kanyang pagbabago ay hindi lamang personal, kundi nagdulot din ng pagbabago sa paraan ng pakikipaglaban. Kinabukasan, habang abala si Elias sa pag-analisa ng mga mapa, at sa paggawang listahan ng mga posibleng suspek batay sa mga naunang kaso nga trafficking sa Manila, nakpadala si Sofia ng kanyang unang ulat. Ayon sa kanyang konta, mayroong isang grupo nga kriminal na gumagamit ng itim na fansa nga operasyon ng child trafficking sa Metro Manila at mayroon silang connection sa isang online black market kung saan ibinebenta ang mga bata. Ito ang hudyat para tawagan ni Elias si Mateo. Mateo, kailangan natin ng tulong mo sa cybercrime, wika ni Elias. Mayroon tayong lead sa isang online black market na sangkot sa trafficking. Mayroon ka bang paraan upang matunton ito at makuha ang impormasyon nang hindi ka mahuhuli? Matagal ko nang binabantayan ang mga ganyang klase ng network, Elias. Sagot ni Mateo. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may bakas ng matinding fokus. Nakaroon akong akses sa ilang server logs mula sa dark web. Maaring konektado ito sa isang dati ng kaso na pilit nilang tinatakpan. Ipadala mo sa akin ang anumang impormasyon na mayroon ka at sisimulan ko agad ang pag-trace. Habang natatrabaho si Mateo sa digital realm, ipinapatuloy ni Elias at Sofia ang kanilang investigasyon sa lupa. Sa tulong ng mga lokal na organisasyon sa Tondo, nakuha nila ang ilang mas detalyadong testimonya. Isang matandang babae ang nagsabing nakakita siya nga fan na nakaparada malapit sa eskinita ng ilang beses sa mga nakaraang linggo, hindi lamang sa araw na nawala si Mayumi. Naalala niya rin na ang fan ay may maliit na sticker sa likod, isang hugis parihaba na logo na may kakaibang disenyo. Ipinadala ni Elias ang paglalarawan ng sticker kay Sofia na agad namang napadala ng artist na may kakayahan sa forensic sketching upang gumawa ng posibleng disenyo. Ang bawat hakbang ay maingat, ang bawat piraso ng impormasyon ay mahalaga. Ito ay isang larongan chess kung saan ang bawat galaw ay dapat pag-isipan ng mabuti. Sa gabi, pagod ngunit hindi nawawalan ng pag-asa, binabasa ni Elias ang mga lumang kaso ng trafficking sa Maynila. Ang kanyang karanasan sa paghahanap ng mga pattern at connection ay naging mas matalas. Nakakita siya nga ilang pagkakatulad sa mga paraan ng pagdukot, lalo na ang paggamit nga itim na fan at ang pagpuntirya sa mga mahihirap na komunidad. Ang sakit ng mga biktima at ng kanilang mga pamilya ay nagbigay sa kanya ng lakas na ipagpatuloy ang kanyang laban. Ang kanyang typewriter ay patuloy na gumagawa ng ingay, hindi lamang ng titik kundi ng kwento ng pagdurusa at pag-asa. Isang linggo ang lumipas. Si Mateo ay natagumpay na matunton ang ilang online forum at chat group na tila sentro ng online black market. Nakuha niya ang IP address ng mga regular na gumagamit at sa tulong ng ilang white hat hacker contacts. Nakuha niya ang ilang detalye tungkol sa operasyon. Lumabas na ang network ay pinapatagbo ng isang sindikato na may mga koneksyon sa gobyerno at sa mga mayayamang negosyante na siyang nabibigay ng proteksyon at pondo. Ito ay isang malaking isda. Nakaroon nga papupulong sina Elias, Sofia at Mateo sa opisina ni Elias. Ang mapadar ay napuno ng bagong impormasyon, flowchart ng sindikato, listahan ng mga posibleng suspect at mga screenshot ng online chat. Si Mang Tonyo na nakpasya ring dumalo ay tahimik na nakikinig sa sulok.
ang kanyang nga mata ay matalim sa bawat detalye. Ang network na ito ay napakalawa, paliwanag ni Mateo, itinuturo ang isang komplikadong diagram sa dingding. Mayroon silang koneksyon sa iba't ibang bansa at ang mga server na ginagamit nila ay matatakpuan sa labas ng Pilipinas na nagpapahirap sa pagtunton. Ngunit may nakuha akong pangalan ng isang pangunahing operator dito sa Manila, isang Boss Rigo. Boss Rigo, ulit ni Elias, ang pangalan ay pamilyar. Narinig na niya ang pangalan na iyan sa nga lumang ulat ng intelligence, isang tao na laging nakakalusot sa batas. Ibig sabihin, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang nawawalang bata, kundi sa pagbagsak ng isang buong sindikato. Precisely, ani Sofia, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ngunit ang paglaban sa kanila ay mapangganib. Ang Boss Rigo ay may mga koneksyon sa mga mataas na opisyal. Hindi natin basta-basta masusugod. Dito pumasok si Mang Tonyo. Ang kapangyarihan ay hindi lamang nakasalalay sa kung sino ang kakampi mo sa gobyerno, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit punong-puno ang karunungan. Ito ay nakasalalay din sa kung gaano mo kakilala ang kalaban mo at kung paano mo magagamit ang katotohanan upang sirain ang kanilang pundasyon. Kung ang Boss Rigo ay may proteksyon mula sa itaas, kailangan nating hanapin ang kanyang kahinaan, ang kanyang pinakamalaking takot. At ano iyon, Mang Tonyo? Tanong ni Elias. Ang publisidad, sagot ni Mang Tonyo. Ang pagkalat ng katotohanan sa publiko. Ang mataong nasa itaas ay ayaw ng eskandalo. Kung marami ang makakaalam sa ginagawa nila at kung marami ang magagalit, mapipilitan silang kumilos. Hindi nila kayang protektahan ang isang tao na malinaw na sinungaling sa mata ang lahat. Isang bagong stratehiya ang nabuo. Hindi na sila magtatago sa dilim. Gagamitin nila ang liwanag ng impormasyon, ang kapangyarihan ng kwento upang ilantad ang sindikato. Ang kaso ni Mayumi ang magiging mukha ng kanilang kampanya. Si Sofia ang nanguna sa paghahanda ng isang serye ng artikulo at mga video documentary. Gamit ang mga testimonya mula sa Tondo, ang maebidensya mula sa online black market na nakuha ni Mateo at ang mesusing pahanap ni Elias sa mga patents ng krimen. Gumawa rin sila ng isang online petition upang tawagan ang pansinang gobyerno at ng international human rights organizations. Kinailangan ni Elias na bumalik sa Tondo kasama si Sofia upang muling makipag-usap kay Juan at sa kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang sila naghahanap ng impormasyon, kundi humihingi na rin sila ng pahintulot na gamitin ang kwento ni Mayumi upang ilantad ang katotohanan. Hindi madali ang desisyon para sa pamilya. Ngunit ang pag-asa na mabigyan ng hustisya si Mayumi at mabigilan ang pagkawala ng iba pang mga bata ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. Gusto ko lang po bumalik si Mayumi, bulongina ni Mayumi. Ang mata ay namumula sa pagiya. Kahit alam ko na po na baka hindi niya natapos ang pangungusap. Tutulungan po namin kayo. Pangako ni Elias, ang kanyang tinik ay malumanay ngunit puno ng determinasyon. Gagawin namin ang lahat para malaman ng lahat ang nangyari kay Mayumi at para hindi na mangyari ito sa iba. Ang mga kwento ay nagsimulang kumalat. Ang artikulo ni Sofia ay naipublish sa mga online news outlet na gumagamit ng pseudonym upang maprotektahan ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang pagsasalaysay ay malakas at nakakakilabot. Ang mga video documentary na may emosyonal na testimonya ni Juan at ni kanyang mamagulang ay mabilis na na-viral. Ang matao ay nagalit na gimbal at nagulantang sa katotohanan ng child trafficking na nangyayari sa kanilang sariling bansa. Ang Boss Rigo at ang kanyang sindikato ay naramdaman ang init. Ang kanilang pangalan ay nagsimulang lumabas sa mga diskusyon sa social media, sa mga forum at sa mga balita. Ang makoneksyon niya sa gobyerno ay nagsimulang umatras, ayaw madawit sa lumalaking iskandalo. Ang proteksyon na matagal niyang tinamasa ay nagsisimulang gumuho. Naging sentro ng atensyon ang opisina ni Elias. Matawa mula sa mga mamahaya, mga mensahe mula sa mga taong naalo ng tulong, at mga banta mula sa mga konektado sa sindikato. Ngunit hindi na siya natatakot. Ang kanyang galit ay nagbago na mula sa isang bulag na paghihiganti tungo sa isang matatag na determinasyon. Ang bawat banta ay nagpatibay lamang sa kanyang paniniwala na nasa tamang landas siya. Isang gabi habang nagsusulat si Elias, ang kanyang puso ay punong matinding damdamin.
Ang kwento ni Mayumi ay hindi lamang isang kaso. Ito ay isang salamin ng lipunan. Ang kanyang mata ay nanatili sa larawan ni Clara sa kanyang dingding. Ang kanyang presensya ay parang hangin na humahaplos sa kanya. Naramdaman niya na si Clara ay ipinagpapatuloy ang kanyang laban. Hindi sa pamamagitan ngalit, kundi sa pamamagitan ng pag-asa. Ang paghahanap ng hustisya ay hindi nagtatapos sa paghihiganti. Ito ay nagsisimula sa pagbabahagi ng katotohanan. Ang pressure mula sa publiko ay naging napakalaki. Ang mga human rights organizations ay naglabas ng mga pahayag. Ang international community ay nagbigay ng atensyon. Sa huli, napilitan ang mga autoridad na kumilos. Isang serye ng mga red ang isinagawa sa mga kilalang hidaot ng sindikato. Maraming miyembro ang naaresto at unti-unting lumabas ang buong lawak ng kanilang operasyon. Ang Boss Rigo sa kabilang kanyang koneksyon ay hindi nakatakas. Nakuha siya sa isang pribadong ari-arian sa labas ng Metro Manila. Sinusubukan ng tumakas sa bansa. Ang kanyang pag-aresto ay naging headline sa buong bansa. Hindi ito isang ganap na pagtatapos dahil marami pa ring miyembro ng sindikato ang kailangan pang matukoy at mahuli. Ngunit ito ay isang malaking tagumpay. Ang pinakamahalaga sa lahat sa isa sa mga raid na tagpuan ang ilang bata na bihag ng sindikato. Kabilang sa kanila si Mayumi, malnourished at takot ngunit buhay. Ang balitang ito ay nakdulot ng malalim na emosyon kay Elias at sa kanyang koponan. Ang kagalakan, ang kaluwagan at ang patunay na ang kanilang laban ay hindi nasayang. Bumalik si Elias sa Tondo kasama si Sofia upang ibalik si Mayumi sa kanyang pamilya. Ang sandalingang muling pagsasama ay punong luha at yakapan. Si Juan, na halos hindi makapaniwala, ay mahigpit na niyakap ang kanyang nakababatang kapatid. Ang ngiti sa kanilang labi ay nagbigay nga isang uri nga kapayapaan kay Elias na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Ito ay hindi ang paghihiganti na kanyang pinangarap noon, ngunit isang bagay na mas makabuluhan, ang pagpapanumbalik ng isang pamilya, ang pagbibigay ng isang bagong pag-asa. Maraming salamat po Kuya Elias, bulong ni Juan ang kanyang mata ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Elias. Wala yan Juan, ang mahalaga litas na si Mayumi. At ito ang simula, hindi ang katapusan. Sa kanyang pagbalik sa opisina, umupo si Elias sa harap ng kanyang typewriter. Hindi patapos ang kuwento. Marami pa ring boses ang kailangang marinig, marami pa ring katotohanan ang kailangang ilantad. Ngunit ang kaso ni Mayumi ay napatunay sa kanya na ang kapangyarihan ng mga salita ng katotohanan at ng pakikipatulungan ay mas malakas kaysa sa anumang kadiliman. Ang kanyang typewriter ay umalingaw-ngaw muli. Nagsusulat na ngayon ng isang epilogo para sa kaso ni Mayumi at isang bagong kabanata para sa kanyang sarili. Ang araw ay lumubog sa Manila Bay, nagbibigay ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang mailaw ng lungsod ay nagsimulang kumislap, na nagpapahiwating ng simula ng isa pang gabi, isa pang pagkakataon upang ipagpatuloy ang laban. Ang kanyang pan ay nanatiling kanyang taba at ang kanyang salita ay ang kanyang kalasag, handa para sa susunod na hamon. Ang maanino ang nakaraan ay minsan ay nananatili, ngunit ang liwanag ng kasalukuyan at ang pag-asa sa hinaharap ay patuloy na nangingibabaw. Nagbibigay inspirasyon sa bawat tipa ang kanyang typewriter. Ang kanyang karanasan ay nagturo sa kanya ng masalimuot na aral tungkol sa katarungan at pagbabago. Nalaman niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa pagwasa sa mga kaway, kundi sa pagtayo para sa mga biktima, sa pagpapanumbalik ng tiwala, at sa pagtataguyod na isang lipunan kung saan ang bawat tinig ay mahalaga. Ang paghihiganti ay isang maikling lunas, ngunit ang paglilingkod sa katotohanan ay isang walang hanggang misyon. Ang pagpapakitang katotohanan, gaano man ito kasakit o kahirap, ay ang pinakamalakas na sandata-laban sa mga sumisira sa pag-asa at dignidad ng tao. Sa bawat pagsisikap, nakikita niya ang patuloy na pag-asa para sa isang mas maayos na kinabukasan. Ang init ng Malate ay tila nakakapagod minsan, ngunit ang simoy ng hangin mula sa Manila Bay ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ito ang kanyang tahanan ngayon, ang lugar kung saan siya nagsisimulang muli,
hindi bilang isang multong nakaraan kundi bilang isang may akdang hinaharap. Ang bawat pahina na kanyang sinulat ay isang sulo. Nagbibigay liwanag sa dilim. Nagbibigay tinik sa mga matagal ng pinatahimik. Ang kanyang nga mata na dating punong galit ay ngayoy punong nga malalim na pangunawa at isang matatak na determinasyon. Ang kanyang makamay na dati nanginig saput ay ngayoy matatag na nagtatrabaho. Bumubuo na mga salita na magpapabago ng mundo, isang kuwento sa bawat pagkakataon. Ang kanyang pakikipaglaban sa kawalang katarungan ay nagbago ng kanyang buong pagkatao. Mula sa isang taong kinain ng paghiganti, siya ay naging isang liwanag para sa mga nangangailangan. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na kahit ang pinakamadilim na karanasan ay maaring maging simula ng isang pagbabagong anyo. Ang alaala ni Clara ay hindi na lamang pinamumulan ng sakit kundi inspirasyon sa kanyang patuloy na paghahanap ng katarungan para sa iba. Ang kanyang legacy ay hindi na nakasentro sa pagwasa kundi sa pagtatayo. Pagtatayong kang pag-asa, pagtatayong kang komunidad, at pagtatayong isang mas makatarungang lipunan. Ang kanyang buhay ay naging isang patuloy na kuwentong katatagan pagbabago at ang walang katapusang paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Patuloy ang pag-ikot ng kanyang typewriter. Ang huling sinulat niyang pangungusap ay nagtatapos sa ang hustisya ay hindi isang mitiin na naghihintay na abutin, kundi isang responsibilidad na dapat gampanan sa bawat salita, sa bawat hakbang. Ang susunod na araw ay nagdalang bagong tawag, isang pamilya mula sa Batangas ang nangangailangan ng tulong. Isang kaso ng land grabbing na may kinalaman sa isang makapangyarihang politiko. Ang laban ay patuloy. Sa bawat bagong kaso, naramdaman ni Elias na lumalawa ang kanyang misyon. Hindi na ito tungkol sa personal na paghihiganti kundi sa isang mas malawa na pananaw ng katarungan para sa lahat. Ang mapa ng kanyang opisina ay patuloy na napupuno ng mapa at clippings. Ang bawat isa ay isang kwento ng bakdurusa at ang bawat isa ay isang oportunidad para sa pagbabago. Ang kanyang pananaw sa katarungan ay nag-evolve. Alam niyang ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nakasala, kundi sa pagbibigay ng tinik sa mga biktima, sa pagpapanumbalik ng kanilang dignidad at sa paglikha ng sistemang nakpoprotekta sa lahat. Ang kanyang mapagsisikap ay nagdulot ng pagbabago sa buhay ng maraming tao at ito ang kanyang pinakamalaking gantimpala. Sa bawat gabi na lumulubog ang araw sa Manila Bay at sa bawat pagsikat ng bagong araw, patuloy siyang nagsusulat, patuloy siyang lumalaban. Dahil alam niyang ang kwento ng katotohanan ay hindi kailanman magtatapos. Ang bawat ingay ng typewriter key ay isang pangako, isang deklarasyon ang kanyang dedikasyon sa misyon na kanyang pinili. Ang amoy ngumang papel at tinta ay naging amoy ng pag-asa. Si Elias, ang dating nilamon ng kanyang galit, ay naging simbolo ng pagbabago, isang buhay na ehemplo ng kapangyarihan ng pagpili, ang pagpili na maging ilaw sa halip na anino, ang pagpili na maging tinik sa halip na katahimikan. Ang kanyang kasaysayan ay hindi isang pagkatalo, kundi isang mahabang serye ng laban na nagpapanday sa kanya upang maging kung sino siya ngayon. At sa bawat bagong kwento na kanyang isinusulat, sa bawat laban na kanyang sinasalihan, nakikita niya ang anino ni Clara na nakangiti, isang tahimik na pagkilala na ang kanilang paglalakbay ay nagpatuloy, hindi sa pamamagitan galit, kundi sa pag-ibig sa katarungan at sa diwangang pag-asa na laging mananaig sa huli. Ang kanyang laban ay isang walang hanggang simponyang pag-asa at pagbabago na nagmumula sa bawat tipa ang kanyang typewriter.